kasuhan ng plunder si Vice President Sara Duterte. Kaya nagdesisyon na po ang recommendation ay kailangan kasuhan na ng plunder itong si Sara Duterte. Wala po itong kaukulang piyansa. Nobel recommendation. At yan po habang nililitis ang kaso ay nakakulong ka sa rihas na baka. Tungkulin ng mga mababatas na ipagpatuloy ang mga legal na hakbang kung hindi makapagbigay ng malinaw na paliwanag ang pangalawang Pangulo. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mainit-init pa. Sa wakas, umusad na din po ang kaso sa ginanap na investigasyon dito ho sa usapin na confidential fund. Nako ho, mga kaibigan, kakasuhan ho itong si Sara Duterte. Kasong plunder, wala ho itong piyansa. Meaning, habang nililitis ho ang kaso, ay nakakulong itong Vice Presidente Sara Duterte. Nako ho, ito ang hinihintay ng tambayan. Palakpakan, mga kaibigan. Hindi ho ito fake news. Inunahan ko po kayo. Kaya kapag may pagkakataon po kayo, patapusin, panoorin ang vlog na ito. At nang sa ganun, lubos po nating maunawaan. Matindi ho. Lalo na hong itong si Sara Duterte ay magkukulong sa isang kwarto, mag-iisip dahil nadagdagan paho ang kanyang problema. Ito ang napakatindi nakakaharapin niya po na problema. Ang kasong plunder ho na ikakaso po sa kanya sapagkat ito po ay Nobel recommendation habang nililitis ang kaso. Walang piyansa, walang pansamantalang kalayaan ho, mga kaibigan. Nangyari na po yan kay dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, kasong plunder, kinulong ho. Nangyari na rin po dito kay dating Pangulo Joseph Estrada, kasong plunder din ho. At marami pang iba, mga kaibigan. Hindi po ito usapin na isang chismis. Hindi po ito usapin na isang ika nga po'y walang katotohanan. Dahil ang mismo ang nagsiwalat at ang magkakaso sa pamamagitan ng mga matitibay na ebidensya ay mismo ito pong mga nag-imbestiga sa pangunguna ho ng isang congressman. Ibibigay ko po sa inyo ang kompletong name na yan dito po sa ating pagtatalakay. Kaya gusto ko pong ibahagi muna sa inyo ito. Confirmation regarding dito sa kaso na ikakaso na plunder kay Sara Duterte. Panoorin po natin, pakinggan, at nang sa ganun, lubos po nating maunawaan. Ito po, nako. Ito na. Posible umanong kasuhan ng plunder si Vice President Sara Duterte kung hindi niya maipapaliwanag kung paano ginastos ang 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng Department of Education o DepEd. Ay 100 million mahigit. Ang plunder ho na ika nga po gagawin po nilang batayan para makasuhan. Dito pa lang po yan. Teka nga po confidential fund ng DepEd. Ay buti nga, diyan pa lang Diyan pa lang ho yan sa DepEd confidential funds. Na may 100 million. Ay meron pa po itong OBP na confidential fund na 100 million din ho. Ilang taon ho na 2 beses rin makatanggap ito. Ng confidential funds sa OBP. But dito ho nakatuon at mayroong ika nga po
pinagbatayan, kaya kakasuhan ng kasong plunder ay dito sa usapin ho. Noon siya ay nanunungkulan bilang sekretary ho ng DepEd. Napakatibay ho ng ebidensya. At ilalahad ko sa iyo maya-maya po, mga kaibigan. Panoorin po muna natin ito. Sa ilalim ng kanyang termino. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Representative Dong Gonzales, tungkulin ng mga mababatas na ipagpatuloy ang mga legal na hakbang kung hindi makapagbigay ng malinaw na paliwanag ang pangalawang Pangulo. Ang issue ay bahagi ng investigasyon ng House Committee on Good Government at Public Accountability sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. So maliwanag po mga kaibigan. At bago tayo magpatuloy ay reaction ho dito sa usapin ng pagkaso ng plunder dito po kay Sara Duterte. Diyan po sa comment section, inaanyayaan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Mga kaibigan, ay desidido ho. At yan po ang resulta ng investigasyon na nag-iimbestiga dito ho kay Sara Duterte. Bagamat ang sabi ho diyan ay maliwanag, ay pinagpapaliwanag siya. But ayaw niya ho magpaliwanag. Paano nga magpapaliwanag? Ay walang maipaliwanag. Dahil ginastos niya ho kinuha. Ang dali ho magpaliwanag. Kung mayroon kang ipapaliwanag, mga resibo. Transparent bilang Vice Presidente. At nagagalit ho mga kaibigan. Kaya panahon at lumalabas ho sa recommendation nila na kailangan ng kasuhan itong si Sara Duterte. Ito po mga kaibigan, babasahin ko po sa inyo itong paninindigan ni Representative Aurelio Gonzales Jr. Ito po ang ika nga po kasama sa mga masigasig na nag-imbestigaho dito sa issue ng confidential funds. Ito, kasong plunder laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ng 112.5 million na umano'y anomalya sa confidential funds ng Department of Education. Noon siya pa ang namumuno nito. Diyan pa lang yan, 112 million. Hindi pa kasama yung mga danda milyones pa ng OBP, Office of the, doon sa kanyang opisina, mga mahal kong taga-subaybay. Ayon kay Pampanga Representative Aurelio Gonzales, kailangang masagot ang mga tanong tungkol sa naturang pondo na pinakas advance sa pamamagitan ng 3 checking tig 3.7.5 million. I'm very sorry. 3 checking tig 37.5 million. Napakalaki yung ebidensya nito. 37.5 million. And cash. Pinakas advance. Ngayon ay umamin ho yung kanyang undersecretary. Na inisyuhan niya ng check Saan nga dinala itong 37.5 million na unang check pangalawang check mayroon pa. At mayroon pang another check Hindi yun nila maipaliwanag nitong ika nga po si Vice Presidente. So pag sinoma mo yon, nasaan na ba yun? Ito. Kailangan masagot ang mga tanong tungkol sa naturang pondo na pinakas advance sa pamamagitan ng 3 cheque na tig 37.5 million. Kaya pala 3. Dahil pag sinuma mo yon, 37.5 ay papasok dun yung 112.5 million. Hindi yung maipaliwag ni Sara Duterte. Kaya ang recommendation nitong Representative Aurelio Gonzales Jr. ng Pampanga ay kailangang kasuhan na ng plunder. Ito pa Pero ito, pera. Ito mga kaibigan.
Pera ito ng taong bayan. At kailangan nating tiyakin na ito ay nagamit ng tama. Saad ni Gonzales sa isang pahayag. Palakpakan po natin itong si Representative Gonzales. Ito po yung Minority Deputy Speaker ho na nag-iimbestiga ho. Diyan po. Sa ika nga po confidential funds. Inaway ni Duterte ang mga mambabatas noong huli siyang tinanong ukol sa confidential funds naman ang Office of the Vice President. Inaway. O paano pa niya maipapaliwanag ito? Ay mismo ito si Sara Duterte ay nangaaway ho. Dahil wala na ho nga sa katinuan tuwing iimbitahan siya. Diyan po sa hearing. Unang-una, ayaw po siyang umattend. Minsan umattend ho, ayaw kong manumpa. O manunumpa pa lang ho, ay ayaw niya na eh. Talagang malakas na tama. Mga mahal kong taga-subaybay. At yan po ang latest update. Bibigyan ko po kayo dito pa ng incomplete, iba pang may init na detalye. Inuulit ko po, seryoso po itong usapin. Hindi po ito marites, hindi chismis. At kasyado na ho. Bagamat sinasabi na mayroon pa diyang pinagbibigyan si Sara Duterte na kailangang ipaliwanag, ay ayaw nga pong ipaliwanag ni Sara Duterte at nagagalit pa siya. Mga mahal kong taga-subaybay. Kaya nagdesisyon na po at ang recommendation ay kailangan kasuhan na ng plunder itong si Sara Duterte. Mga kaibigan, muli kong ulitin, ito pong kasong plunder ay seryosong usapin at talagang kakasuhan siya. Wala po itong kaukulang piyansa. Nobel recommendation. At yan po habang nililitis ang kaso, ay nakakulong ka. Sa Rias na baka. Nangyari na po yan. Marami na po nangyari. Nagbigay na po ako ng halimbawa kay Gloria Arroyo, dating Pampanga, dating presidente, ERAP at marami pang iba. Muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section, inanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Please support po my new account, YouTube channel. Nandyan po sa pin, i-click nyo lang po. Pakisubscribe din. At syempre itong aking main channel. Huwag pong kalimutang mag-subscribe. Bye-bye. Palakpakan.